Ang mga bida ay naglalakbay sa gitna ng isang disyerto. Tinanong ni Misty si Tracy kung gaano pa katagal bago sila makarating sa bayan. Sinabi ni Tracy na aabutin ito ng 3 araw, kaya nagtanong si Ash kung mayroon bang mas malapit na bayan. Sumagot si Tracy na maaari silang makarating doon bukas ng umaga. Nainis si Misty dahil walang malapit na bayan, bagamat sinabi ni Tracy na hindi naman siya ang gumawa ng mapa. Napaupo sina Ash at Misty sa pagod. Alam ni Misty na dahil ito sa matagal na nilang hindi paglalakad ng malayo dahil ginamit nila si Lapras para maglakbay sa mga isla. Biglang napansin ng grupo na may paparating na bagyo. Maya-maya pa ay tumatakbo na sila upang humanap ng masisilungan. Hiniling ni Ash na sana ay mainitan at mapagod na lang siya kaysa sa mabasa at mapagod. Napaupo si Misty sa pagod, kaya binuhat siya ni Ash patungo sa ilalim ng isang malaking bato kung saan sila sumilong. Nang tumama ang kidlat, napansin ng mga bida ang isang grupo ng Magnemite na kumukuha ng kuryente mula sa kidlat. Biglang lumitaw ang isang Jolteon at isang lalaki. Sinabihan sila ng lalaki na pumasok sa loob ng karwahe, kaya sumunod ang grupo habang ang mga Magnemite ay patuloy na nag-iipon ng kuryente. Nang matapos ang bagyo, ipinaliwanag ng lalaki na mayroon siyang ranch ng Magnemite at ang trabaho niya ay kumuha ng kuryente mula sa mga ito para ibahagi sa mga kalapit na bayan. Gumagamit siya ng pliers upang ilagay ang kuryente sa kanyang makina. Nalaman niya na ang mga numerong 1, 2, 3, at 4 ay puno na ng kuryente, habang ang iba naman ay nasa 60% pa lang. Nagulat sina Ash at Misty nang marinig na tinatawag ng lalaki ang mga Magnemite sa pamamagitan ng mga numero. Sinabi ng lalaki kung sino ang bawat Magnemite pero wala namang makitang pagkakaiba sina Ash at Misty. Gumamit ang lalaki ng pito upang mapalinya ang mga Magnemite. Nakita niya na ang number 6 ay lumulutang palayo, kaya pinigilan ito ng Jolteon. Sinabi ng lalaki na ang Magnemite na ito ay laging kung saan-saan pumupunta at nagdudulot ng maraming problema. Tinanong ni Ash kung bakit hindi na lang niya itago ang mga ito sa loob ng Pokeball. Sumagot ang lalaki na matatapos na ang bagyo bago pa niya mailabas ang lahat ng Magnemite mula sa mga Pokeball. Nakita ni Misty na napakahirap ng ganitong klaseng pag-aalaga, na kinumpirma naman ng lalaki, pero alam niya na mas mabuti sila sa labas kaysa sa loob ng Pokeball. Binisita ni na Pikachu at Togepi ang mga Magnemite. Gayunpaman, pinalibutan ng mga Magnemite si Pikachu, at aksidenteng nakuryente si Ash nang sumubok itong mamagitan. Sinabi ni Ash na ayos lang sa kanya ang makuryente bago siya natumba na nagpahanga sa lalaki dahil sa kanyang katatagan. Nalaman ng lalaki na papunta si Ash sa Trovita para hamunin ng gym leader, pero kailangan muna nilang magpahinga sa pinakamalapit na bayan. Sinabi ng lalaki na swerte sila dahil papunta rin siya roon. Nagpasalamat si Ash sa lalaki na nagpakilala bilang si Ethan. Ibinigay ni Ethan kay Ash ang kontrol sa mga toros na humihila sa karwahe. Nabulabog ang mga toros, pero nagawa pa rin silang kontrolin ni Ash. Habang may bagyo, pinuno ni Ethan ng kuryente ang mga Magnemite. Matapos ang bagyo, nagpahinga silang lahat habang nanonood ang Team Rocket at nagpaplanong nakawin ang mga Magnemite para sa kanilang boss. Naisip ni Jessie na maaari muna nilang gamitin ang mga Pokemon na ito para makapagbenta ng kuryente bago ibigay sa boss. Sumang-ayon sina James at Meowth, kaya sinimulan na nila ang kanilang plano. Nakatanggap si Ethan ng tawag mula kay Officer Jenny na nawala ng kuryente ang bayan. Wala na ring kuryente si Nurse Joy mula sa mga Magnemite para gamutin ang mga Pokemon. Biglang naputol ang linya, kaya sumang-ayon ang mga bida na kailangan na nilang makarating doon para magbigay ng kuryente. Tumawal si Jolteon bilang babala na tinatangay palayo ang mga Magnemite. Sinundan nila ang mga ito at nakita ang Team Rocket na gumagamit ng malaking magnet para akitin ang mga Magnemite. Gumamit si James ng isang device para hulihin sina Jolteon at Pikachu, kaya naging walang silbi ang Thunder Shock ni Pikachu. Gumamit ang Jolteon ng pin missile para palayain ang kanyang sarili at si Pikachu. Pagkatapos ay gumamit naman ng Jolteon ng Thunder Wave para mapalinya muli ang mga Magnemite. Inilabas ni Jessie si Arbok pero nahimatay ito matapos bumagsak. Habang tinatawag ni Jolteon ang mga Magnemite gamit ang Thunder Wave, inatake ito ni Arbok at tumama ito kay Ethan na naging sanhi ng pagkabali ng braso ni Ethan. Dahil sa Thunderbolt ni Pikachu, tumalsik ang Team Rocket gaya ng dati. Nakita ni na Ash at Tracy na pagod na si Jolteon, habang sinabi naman ni Misty kay Ethan na hindi siya maaaring magpatuloy dahil may pinsala ang kanyang braso. Dahil alam na kailangang madala ang mga Magnemite sa bayan para sa kuryente, sinabi ni Ethan kay Ash na siya na lang ang pumunta dahil mayroon siyang matatag na espiritu. Kaya naman, nagsalpak ng upuan si Ash sa isang toros at sumakay dito. Sinabi ni Ethan na ang bayan ay nasa kabilang panig ng mga bundok at umalis na si Ash habang ginagamit ang pito para tawagin ang mga Magnemite. Nagpaalam sina Tracy at Misty at nagsabing susunod sila sa kanya. Habang nangangabayo si Ash sa toros, nagsimulang lumayo ang mga Magnemite.
Hinipa ni Ash ang pito pero hindi lumapit ang mga Magnemite. Ganun pa man, naglabas si Pikachu ng maliit na kuryente upang akitin ang mga Magnemite. Binilang ni Ash ang mga Magnemite at nalaman niyang nawawala ang number 6. Umalis ang number 6 pero nakuha ito ni Ash. Nang muling gumalaw si Magnemite, nakita ni Ash na inaakit pala ito ng Team Rocket sa pamamagitan ng pagkuskus ng mga bagay. Hinawakan ni Ash ang number 6 ng mahigpit at sinabihan ng Team Rocket na hindi nila ito makukuha. Tumakbo palayo si Ash, pero sinundan siya ng Team Rocket. Inakit nila ang ibang Magnemite at inilagay ito ni Meowth sa loob ng isang bag. Naglabas si Pikachu ng kuryente para makuha muli ang mga Magnemite. Ang number 6 na hawak ni Ash ay sumama sa palitan ng kuryente na naglabas ng mas maraming enerhiya. Lumabas ang mga Magnemite mula sa bag ni Meowth at pinalibutan ng number 6 na biglang nag-evolve bilang isang Magneton. Ang ibang mga Magnemite ay nagbahagi ng kuryente kay Pikachu, kaya bumuti ang pakiramdam nito. Inutusan ni Ash si Pikachu, Magneton, at ang mga Magnemite na gumamit ng Thunderbolt para patalsikin muli ang Team Rocket. Kalaunan, nakarating na si Ash sa bayan at ibinigay ang kuryente mula sa mga Magnemite. Maya-maya pa ay dumating sina Misty, Ethan, at Tracy, at nakitang nagkaroon na muli ng kuryente ang bayan. Kinabukasan, nagpasalamat sina Officer Jenny, Nurse Joy, at Ethan dahil nakarating si Ash sa tamang oras. Inanyayahan ni Ethan si Ash na sumama sa kanya sa trabaho dahil kailangan niya ng taong katulad ni Ash. Nagpasalamat si Ash sa alok pero sinabing kailangan niyang makipaglaban sa Orange League. Nagpaalam si Ash kay Ethan at nagpatuloy na sa paglalakbay kasama sina Tracy at Misty patungo sa susunod na bayan. Habang nagpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, iniisip ni Ash kung kailan sila kakain, bagamat tinanong siya ni Misty kung ito lang ba ang tanging iniisip niya. Nakakita si Tracy ng isang malaking lungsod at natuwa ang tatlo na sa wakas ay nakarating na rin sila sa isang pamayanan. Lumitaw din ang Team Rocket at natutuwa ito dahil papunta ang grupo sa kanilang patibong. Alam ni Meowth na kapag tumapak si Pikachu sa isang partikular na lugar, sasabog ang dinamita at mahuhulog si Pikachu sa hukay. Sinabihan ni Meowth sina Jessie at James na maghanda na, kaya nagsimula na silang mag-chant ng motto, ngunit pinatigil sila ni Meowth dahil kailangan maging sorpresa para sa tatlo ang kanilang gagawin. Itinulak ni James ang lever at bagamat walang narinig na pagsabog, ang Team Rocket mismo ang nahulog sa sarili nilang patibong. Narinig ni Misty ang sigaw at habang hindi alam ng grupo kung bakit may sumisigaw, ang lamat sa lupa na dulot ng Team Rocket ay kumalat at ang tatlo ay nahulog din sa butas. Nang gisingin ni na Pikachu at Togepi sina Ash at Misty, hinila ni na Ash at Misty si Tracy mula sa mga guho. Pagkatapos, nakakita si Misty ng isang tunnel at tinahak nila ito hanggang sa makarating sila sa imburnal. Natuwa si Tracy dahil kailangan na lang nilang makahanap ng manhole para makaakyat sa itaas. Nagpatuloy ang tatlo at may dumaang kung ano, habang may narinig si Ash na tunog ng maliit na bell. Inisip ni na Misty at Tracy na epekto lang ito ng kanyang pagkahulog sa butas. Biglang may kumalabit kay Ash at sinabihan niya si Pikachu na itigil ito. Gayunpaman, nasa harap niya si Pikachu, kaya napansin nilang may isang halimaw sa dilim. Nagutos si Ash kay Pikachu na gumamit ng Thunderbolt, pero binalaan siya ni Misty na makukuryente rin sila dahil sa dami ng tubig sa paligid. Inilabas ni Ash si Bulbasaur na gumamit ng Razor Leaf, pero sinalaglang ito ng halimaw at tinangay si Bulbasaur palubog sa tubig. Gustong iligtas ni Ash si Bulbasaur, pero pinigilan siya ni na Tracy, Misty, at Pikachu dahil baka pati siya ay hilahin din pababa ng halimaw. Tinanggal ni Officer Jenny ang takip ng manhole matapos marinig ang mga pagsigaw ni Ash at nagbaba ng lubid para makaakyat sila. Tumanggi si Ash na umalis hanggat hindi na ililigtas si Bulbasaur, kaya itinali ni na Tracy at Misty si Ash at hinila siya ni Officer Jenny pa itaas kasama si Pikachu. Kinalaunan, napilitan si Jenny na dalhin ang tatlo sa cell number 5 dahil sa pagpasok sa imburnal, habang nagpoprotesta naman si Ash na palayain siya para matulungan si Bulbasaur. Dumating si Jenny at binuksan ang kulungan at sinabi sa mga bata na may mga kakaibang bagay ngang nangyayari sa imburnal. Lumitaw ang mayor at inutusan si Jenny na ikulong ang mga bida ng isang linggo, ngunit tumanggi si Jenny dahil kararating lang nila at wala naman silang ginagawang krimen. Dahil ang tanging gusto lang ni Ash ay mailigtas ang kanyang Bulbasaur, pinayagan sila ng mayor na lumabas sa kondisyong hindi nila babanggitin ang tungkol sa halimaw. Tumutol sina Tracy at Misty, bagamat sinabi ng mayor na ito ay para sa kaligtasan ng publiko. Sinabi ni Jenny sa mayor na hindi nila maitatago ang sikretong ito habang buhay, na sinagot naman ng mayor na maaari nilang subukan. Sinabi ni Jenny sa mga bida na ang halimaw ay namamataan lang na nangunguha ng pagkain. Sinabi ng mayor na kailangang mahuli ang halimaw dahil ang eleksyon ay sa susunod na linggo na. Nakita ni Misty na wala namang masama kung pagkain lang ang gusto nito, at lumitaw si Nurse Joy at sinabi sa mayor na hindi niya maaaring gawin ang kanyang plano.
Sumagot ang mayor na dapat asikasuhin na lang ni Joy ang kanyang center at siya naman ang bahala sa pagpapatakbo ng lungsod. Iginiit ni Nurse Joy na gusto ng mayor na patayin ang nilalang sa halip na hulihin lamang ito. Binatikos ng tatlo ang plano ng mayor at sinabi ni Jenny na ilegal ang aktibidad na ito dahil walang alam ang mga pulis tungkol dito. Nagalit ang mayor at sumigaw na siya ang nagpapatakbo ng lungsod kaya siya ang masusunod. Kinontak ng tatlo si Professor Oak na sumang-ayon na ang nilalang na ito ay maaaring isang bagong Pokemon o isang Pokemon na dumaan sa mutation. Sinabi ni Nurse Joy na hindi magpapapigil ang mayor dahil gusto talaga nitong muling manalo sa eleksyon. Nakita ng tatlo ang mga campaign poster ng mayor sa buong lungsod kasama ang kanyang estatwa at may napansin silang kakaibang marka. Sinabi ni Ash na kailangan nilang mahanap si Bulbasaur. Inutusan ng mayor ang kanyang espesyal na pulis na pumasok sa loob at tapusin ang nilalang. Nakita ng tatlo na mahihirapan silang pumasok at kailangan na nila itong magawa bago pa ang mga espesyal na pulis, kundi ay katapusan na ng nilalang at ni Bulbasaur. Itinuro ni Nurse Joy sa kanila ang daan sa kabilang bahagi ng imburnal. Susubukan sanang umakyat ni Ash pero nahulog siya. Nagpapahinga ang Team Rocket sa imburnal at nagugutom si Meowth. May kumamot kay Meowth at nagpasalamat siya kina Jessie at James pero sinabing hindi nito maaalis ang kanyang gutom. Napansin ng Team Rocket ang nilalang at agad na tumakbo palayo. Pagod na ang Team Rocket nang makarinig sila ng mga yapak na papalapit. Inilabas ni James si Weezing at pinagamit ng smokescreen para makatakas sila. Matapos mawala ang usok, nakita ni Misty na wala si Togepi. Nakuha ito ni Misty bago pa mahulog sa tubig pero dumating ang halimaw at tinangay nito sina Misty at Togepi. Dahil sa nangyari, inilabas na ni Ash ang kanyang pambato pagdating sa imburnal at ito ay walang iba kundi si Mach. Pagod na ang Team Rocket at nakarinig muli sila ng mga yapak. Hinimok ni Meowth sina Jessie at James na takutin ng halimaw gamit ang mga nakakatawang mukha. Nagpakita ang Team Rocket sa mga espesyal na pulis na nagulat naman sa mayor na may nakita silang tatlong nilalang. Nagulat ang mayor pero nag-utos na barilin sila ng malagkit na likido, kaya napatakbo ang Team Rocket. Samantala, dinala ni Mach sina Ash at Tracy sa isang dead end na may nakatagong tunnel sa ilalim ng tubig. Sumisid sina Tracy at Ash sa tubig at dumaan doon. Paglabas ni Ash sa dulo ay nakita niya ang halimaw. Iniulat ng mga pulis na nakahanap sila ng tatlong nilalang at inakalang puno ang imburnal ng mga ito. Nagutos ang mayor na harangan ng bawat manhole at saraduhan ng imburnal. Gumamit ang mga pulis ng semento para harangan ang mga pasukan ng imburnal. Nagising si Ash at nakita si Bulbasaur at labis na natuwa na nahanap niya ito. May kumalabit kay Ash at sinabi ni Tracy sa kanyang mga kaibigan na ang halimaw ay isa palang napakalaking Bulbasaur na gumagamit ng Vine Whip. Nagtaka si Ash kung paano ito nakarating doon. Alam ni Tracy na may nag-iwan dito dahil mayroon itong collar at bell. Naniniwala si Tracy na gusto lang nito ng kasama, kaya nito kinuha ang Bulbasaur ni Ash at si Togepi. Hinaplos ito ni Ash at napansin ang isang marka sa bell nito. Nagprotesta si Nurse Joy laban sa desisyon ng mayor. Sinabi ng mayor na hindi naman nila pinatay ang nilalang, pero ipinaalala ni Joy na nandoon ang mga bata. Sinabi ng mayor na palalabasin niya sila pagkatapos ng eleksyon, pero sinabi ni Joy na sa susunod na linggo pa ito matatapos. Sumagot ang mayor na hindi naman talaga dapat naglalaro ang mga bata sa imburnal, na ikinagalit ni Joy. Naliligo ang mayor at naniniwalang mananalo siya sa eleksyon dahil naalis na ang problema. Bigla siyang nakaramdam ng pagyanig ng lupa at biglang bumulwak ang tubig sa ilalim at inanod ang tatlo at ang malaking Bulbasaur palabas ng mansyon ng mayor. Nakita ng mayor ang tatlo at tinanong siya nito kung pamilyar ba sa kanya ang Bulbasaur na ito. Nagulat ang mayor nang makita ang Bulbasaur at nang mapansin niya ang marka sa bell nito, naalala niya na noong bata pa siya ay iniwan niya ang kanyang Bulbasaur sa imburnal dahil hindi ito nag-e-evolve. Binuhat siya ng kanyang Bulbasaur dahil natutuwa pa rin itong makita siya habang ang iba naman ay nainis sa narinig na kwento. Hiniling ng mayor sa Bulbasaur na ibaba siya. Sinabi ni Misty na dapat muna siyang humingi ng paumanhin, ngunit tumanggi ang mayor dahil wala siyang pagsisisi sa pag-iwan sa kanyang Pokemon. Inutusan niya ang kanyang mga espesyal na pulis na bumaril at sinabing ginagawa siyang hostage ng Bulbasaur. Ginamit ni Pikachu ang Thunderbolt para pigilan sila, habang ginamit naman ng Bulbasaur ni Ash ang Vine Whip para patalsikin sila. Pinaikot ng Bulbasaur ang mayor at inihagis ito, dahilan para bumagsak ang mayor sa sarili niyang estatwa at mawasak ito. Kinalaunan, ipinaliwanag ni Jenny na dahil sa nangyari ay siguradong may bago na silang mayor pagkatapos ng eleksyon. Sinabi naman ni Joy na siya na ang mag-aalaga sa napakalaking Bulbasaur. Nang tanungin ni Ash kung malapit na ang Provita Island, itinuro ni Joy ang isang isla at sinabing aabutin lang sila ng ilang minuto para makarating doon sakay ng ferry. Samantala, nakakita na ng labasan ng Team Rocket pero may nakaharang, ganun pa man, nang bumahing si Jessie ng malakas ay bumagsak ang mga rehas kaya natuwa sila.